So nagbabalik tayo mga ka-defenders para pag-usapan natin yung pre-trial hearing para dun sa impeachment ni VP Sara. About dun kay Madriaga, no? Itakil natin kung ano yung mga kasinungalingan nila. Kasi hindi pa siya lumalabas. Alam ko na talagang ano yan, turning witness yan. Alam ko kasi yung handler, kung sino yung handler niya, yun din yung mga handler ng mga nakaraan. So para sa akin hindi na bago yan. Kaya alam ko talaga na walang sasabihin ano yan. Katotohanan. About dun sa cheque, di ba? Yung sinasabi ni Madriaga na managers check, di ba? So kita-kita mo din yung kasinungalingan. 2023 ang original pala talaga na nakalagay doon sa ano. Kasi ano yun parang dinoktor lang yung check na yun Meron talagang original na check yun kung kaninong nakapangalan. Kumbaga, imbis na black yung ano, pinalitan ng red para lang magmukhang, di ba? Yung talaga totoo yung check Tapos ang nakakatawa pa doon, yung date is 2023, meaning si BBM na yung presidente. So April yung issuance ng check tapos pagka July, tsaka naman siya nahuli. O, di ba? So doon pa lang, halata mo na talagang ano, talagang hindi talaga yun ang intention nila yung maano yung katotohanan. Hindi. Isa talagang trial by publicity. So ibig sabihin, it's a demolition job against VP Sara. So sino may mga pakana nito? Siyempre, unang-una yung handler ni Madriaga. Sino ba yung mga handler ni Madriaga? Yung mga kakamping. Sila rin yan. So, alam mo naman ang kakamping, gusto niya makabalik sa pamunuan. Pero hanggat nandiyan yung Duterte, hindi yan sila makakabalik. Kahit na anong gawin nila. Pero sa akin, malabo na talaga sila makabalik Kumbaga, ano, sila na lang Sila na lang yung nandiyan dyan, di ba? Halos hindi na nga nila kayang magpanalo ng senador So medyo nagkaroon lang ng hocus-pocus ngayon kaya nakapasok yung dalawang ano. Pero kahit sa ang survey, hindi talaga mananalo. So wag na natin pag-usapan yung about dun sa mga senador nila. So dito na tayo kay Madriaga. Di ba? Unang-una kiniklaim niya na nagbigay nga si PRRD sa kanya ng 25 million. Di ba? Yung sinasabi niyang ginastos niya in one day lang. Di ba? Bibigyan ka ni PRRD ng 25 million, mas malakas ka pa kay Bongo. Di ba? Hindi ko nga nakita ni kahit video, picture yung tatlo nila Bongo. Kung ganun ka-close kay PRRD, dapat nakikita ka namin na katabi ni Bongo, kasama ni PRRD. Kaya alam naman natin na si Bongo, kahit saan si PRRD, nandun si Bongo. Kaya nga tinatawag na photo bomber yan, di ba? So bakit ikaw wala ka? Tapos ganun ka-close? Di ba? Mas malaki pa yung pakinabang natanggap mo kaysa kay Bongo. Kumpara sa sinasahod ni Bongo, bilang PA ni PRRD. Di ba? Isipin mo, bunsong anak? Di ba? Kapamilya ng mga Duterte, para mas malakas ka pa kay, Diba? Di ba yung kalokohan nito? Diba? Dito pala sa cheque ito, halata mo talagang, trial by publicity yung ginagawa nila. Talagang, lantaran talagang demolition job talaga yan. Talagang yung intentionalized demolition job. Sirain lang talaga ang mga Duterte, particularly si VP Sara. Kita mo naman, di ba? Imposible hindi alam to ni Chua, yung cheque, na ang date is July 2023. Imposible hindi alam yan. Di ba? Tapos yung tinanong ni Ted Filon about dun sa date ng sinasabi niya, baka sa trial na sa Senado. Can you imagine? Di ba? Doon pa lang may kapalpakan na. Gusto pang iakyat sa Senado, gusto pang Isipin mo talagang etong na to, hindi naman talaga para tuntunin yung katotohanan. Palagi kong sinasabi na talagang trial by publicity, maliwanag pa sa sikat ng araw na talagang demolition job yan against VP Sara. Kasi sino ba mga handler nung kanilang best actor witness? Di mga dilawan, sino ba si mga dilawan? Sila Risa Ontiveros, Laila de Lima, Chel Jokno, tapos yung attack dog nila. Di ba? So maliwanag pa sa akin, kahit hindi pa siya nagsasalita, alam ko na ito talagang turning witness yan, talagang bayaran talaga yan. Baga, talagang naghanap sila ng taong pwede nilang para gawing actor. Another Bikoy 2.0. Di ba? Same style ng script pero iba yung artista. Kaya nga tinatawag na Bikoy 2.0. Di ba? Tingnan mo yung kasinungalingan nito Sinasabi niya na isa siya sa mga personal bodyguard ni VP Sara. Di ba? Unang-una, member ka ba ng Armed Forces of the Philippines? O ng Philippine National Police? Kasi sila lang naman ang institusyon na humahawak sa mga VIP security ng mga matataas na opisyal, ng mga politiko, even mayor, even gobernador. Ang mga bodyguard niya nanggagaling mismo sa mga hukbong sandatahan kasama ng Philippine National Police. So paano ka magkakaroon ng papel sa pagiging security ni VP Sara? Unang-una, expert ka ba? Di ba? Expert ka about VIP security? Di ba? So, consultant ka about VIP security? Kahit na hindi ka sundalo, siguro kung expert ka, kagaya may mga international about sa pagiging VIP security, pwede siguro. Di ba? Kagaya ng mga yung mga VIP security, hindi lang yan mga martial artists pa mga yan. Mostly mga yan, mga sanay yan sa mga hand-to-hand combat self-defense. Like Aikido, like yung mga basic na for the benefit of the doubt, sabihin natin, okay, kahit hindi ka member ng Sandadahang Lakas ng Pilipinas o ng Philippine National Police, di ba? Ay kung meron ka namang background about VIP, international VIP training or di ba? Expert ka sa mga ganung klaseng bagay sa pagbibigay protection sa mga VIP personnel. Pwede pa siguro, pwede ako maniwala na pwede kang di ba? So paano? Expert ka ba? International known expert ka ba? Martial artist ka ba? Di ba?
O Aikido expert ka or any martial arts black belt ka, eh kung wala kang ganun, wala kang papel. Ginagawa mo ng bobo yung mga tao. Di ba? Oh. So kung VIP expert ka about sa pagbibigay protection sa mga VIP personnel, pagbibigay ng mga security sa mga VIP personnel, pwede pa siguro. No? Like expert siya sa mga martial arts like Aikido, kung ano pa man, black belt ng karate or any martial arts. It doesn't matter kung anong siya. Pero mostly talaga, kapag sinabing mga VIP security, sanay yan sa mga hand-to-hand combat, yung one-on-one battle, na isang strike lang, down ka na agad. So kung expert siya sa ganun, di ba, meron siyang grade or done sa mga ganyong klaseng pwede pa maniwala. Pero kung wala ka namang alam, kumbaga kahit white belt, hindi ka nakatapak sa di ba? Di ba? Oh, anong kinalaman mo sa pagbibigay di ba, security kay BP Sara, di ba? So, paano siya maging expert sa unang-una paano siya maging expert sa pagbibigay protection sa mga VIP, yung mga VIP nga kinikidnap niya. Di ba? Oh. Kaya nga siya nakulong dahil convicted kidnapper siya. Actually talaga, alam ko naman na sa una pa lang yung sinasabi nilang sinasabi nilang meron silang witness. Tapos nung nakita ko sinong handler, alam ko na. Kaya hindi ko na pinanood. Ngayon ko na napapanood yung mga nakikita kong pagkakaiba, yung kasinungalingan, di ba? Kaya nga yung sinasabi niya na expert, siya yung isa sa mga VIP security ni BP Sara, di ba? Eh, doon pa lang kasinungalingan niya kasi pagdating sa pagbibigay ng mga security sa mga opisyal, matatas sa opisyal, politiko, ang may jurisdiction dyan ay yung ating sandatahang lakas, yung kanilang VIP security group at ng PNP, together with the PNP. So hindi naman siya member ng sandatahang lakas sa Pilipinas, hindi naman siya member ng National Police ng Pilipinas. O, ano siya? Okay, for the benefit of the doubt nga sinasabi ko, di ba? Okay, kahit hindi ka member, kung expert ka pagdating sa mga pagbibigay security sa mga VIP, internationally known ka, so pwede. So maaaring expert ka ng Aikido, maaaring expert ka ng mga hand-to-hand combat, or sabihin natin karate, taekwondo, or ano pa man, di ba? Jiu-jitsu, di ba? Kung wala ka naman nun, wala kang karapatan maging security ng kahit na ano, di ba? Kasi pagdating sa mga kung di ba, pwede ka sigurong sasabihin mong ikaw yung nag-aari sa mga security ni BP Sara. Kung consultant ka, pag sinabi consultant, meron ka alam sa pagiging VIP security. Ibig sabihin, well-known ka rin as martial arts. Di ba? Kasi yung mga VIP security na yan, yung mga trained as security ng mga VIP personnel, hindi lang yan marunong bumaril. Kundi mga expert yan, hand-to-hand combat. So kung hindi naman ganun si Madriaga, di ba? Eh baka talo ko pa ako honorary third dan black belt ako ng karate. Pero hindi ko ipagbayayabang na kaya ko mag-security sa isang personnel o sa BP, di ba? Oh. So talo ko ba siya kung tutusin? So, pero hindi naman ako ganun na sabihin kung meron ako kakayahan as VIP security, di ba? Eh kasi di ba, parang hindi naman talaga expert, hindi man ako expert. Meron lang akong belt pero hindi ako expert pagdating sa mga bagay na yun. Tapos siya, na walang alam, kahit white belt, hindi nakatapak sa hindi naka-receive ng kahit na anong rank sa magmamayabang na isa siya sa mga, di ba, security group ni BP Sara. So doon pa lang, sablay na eh. Di ba? Kaya, ngayon, talaga gusto kong itagal tong kasinungalingan ito eh. Di ba? Ayoko talagang panuorin siya. Kasi alam ko lahat kasinungalingan. Kaya, kung ano na yung napanood ko, yun lang yung tatakil ko, di ba? So, sinasabi niya, isa siya sa mga nag-organize sa mga security group ni BP Sara. So, expert? Consultant about sa pagbibigay security? Di ba? O di ba? Martial arts expert? Di ba? Kasi, ganun ang datingan niya eh. Eh, kung may yung narrative na to, yung ginagawa ng grupo ng handler ni Madriaga, ginagawa nilang bobo yung taong bayan. Akala nila kasi maniniwala na tayo basta-basta sa kasinungalingan nila para yung stance natin magbago para lumipat sa kanila. Eh kahit naman anong gawin nila, hindi naman tayo lilipat, hindi naman tayo magagago para magpapaniwala sa kanila, di ba? So yun yung sinasabi ko na lahat ng kasinungalingan nila, di ba? Sasabulat din talaga sa pinagsasabi ng witness nila. Kasi wala naman talaga sasabihin matino yan. Kasi nagsisinungaling naman talaga yan. Kasi di ba, ulit yung sinasabi na kinuha lang naman yan talaga para gawing parte ng kanilang demolition job. Ganun lang kasimple yun. Di ba? Ito kasi yung mga politiko na walang dignidad. Kaya ulit-ulit yung sinasabi, di ba, makinig tayo kay Tatay Digong at mamuhay tayo na may dignidad. Live with dignity tayo mga DDS. So peace.